kayo po ay sumuporta kay BBM sa eleksyon? Opo, pati kay Sara. Paano po yan? Tatay po ng ating VP. Ang inyong parang gusto mapanagot po sa ICC. Sa ngayon po kasi nawala na rin yung suporta namin kay VP Sara, no? Nawala na po ang aming suporta kay VP Sara as DepEd Secretary. Wala na po kasi alam naman po natin yung mga nangyari, di ba, yung pamilya niya. Talaga namang gustong papagsakin yung ating Pangulo. Ang dami-dami mga rally, sa mga peace rally daw nila, prayer rally daw nila, mura sila ng mura, at ang dami nilang akusasyon sa ating Pangulo. Kaya eto, nawala na yung aming suporta dahil nakita namin nasa panahon ni Duterte, kami mga loyalista, kami mga Marcos supporters, sumuporta kami sa kanya. Pinaglaban namin siya at talagang nakikipagbardagulan kami kapag merong nagsasabi na si Duterte ganito. Talagang nakikipag-away kami kumbaga. Pinagtatanggol namin siya. Full support kami. Pero bakit ngayon hindi niya masuportahan ang aming Pangulo, Bongbong Marcos? Na nakita niyo naman, maganda naman ang ginagawa ng ating Pangulo sa sambayan ng Pilipino at para sa Pilipinas. At pinaglalaban niya ang West Philippine Sea. Ano ba naman ang masama doon? Ma'am, ito po bang nyo? Kasi parang yung timing po. Ngayong nababanggit po yung pangalan, naiuugay yung pangalan ng ating Pangulo sa drugs. At si Duterte po ay minsan o ilang beses na po nagsabi ng ating Pangulo ay gumagamit po ng droga. Okay. Pagdating dyan, hindi kami naniniwala. Unang-una sa lahat, ang sabi ko nga po, ang isang nagdodroga, makikita mo yan, merong tinatawag na manifestation sa katawan, sa pag-uugali. Nakita nyo naman, di ba, ang isang nagdodroga, unang-una, dapat naninigarilyo ka. Eh si BBM nga, hindi ka marunong manikarilyo eh. Iisa ang kidney kasi dinonate na niya ang kidney ng isa kay President Marcos Sr. Ano pa? Napakamahinahon, napakabait. Hindi po yan attitude ng isang nagdodroga. Kasi ang isang nagdodroga po, may mga mood swings yan, nagiging bipolar pa nga, yung iba pa nga, nagagano, napupunta sa mental hospital. Kita niyo naman si BBM. So ma'am, ang nyo, isa din sa dahilan nyo po ay dahil sa akusasyon ni Digong kay BBM na gumagamit ng drugs. Halo-halo na po. Halo-halo na. Pero ang pinaka-aim po namin dito, papasukin ang ICC. Dahil gusto namin na matuldukan na at talagang magkaroon ng hustisya ang lahat ng mga biktima ng OJK. Tingin mo ba na hindi gumagana yung justice system? Kasi nakikita, gumagana yung justice system. Kaya, para may masa. Sa totoo lang po, gumagana naman talaga kung sa gumagana. Pero, ang problema kasi dito, unang-una, yung nire-raise ko nga, napaka-makapangyarihang tao ni Duterte. At alam natin na kahit wala na siya sa pwesto, marami pa rin talagang takot sa kanya. So, intimidate lang yan eh. Sabi ko nga kanina, halimbawa, isa kang judge, hinawakan mo yung kaso na yan. O, baka isang tawag lang, o judge, ano, hindi mo ba yan ibabasura? O, bukas, wala ka na sa nasa dyaryo ka na. Panawagan mo ito pasukin ng ICC, panawagan. Oo, yun ang panawagan namin. Bakit dito kayo nagre-ready? Kasi po, isa rin po sa namin. Kasi alam naman po natin yung Senate, di ba? Madami po ditong mga, alam nyo na, mga kanyang mga tutla. Yan, yung kanyang mga, di ba? Wala yung marami dyan ang mga talagang, mga nagpapaka sa Duterte. Yung isa nga, sabi di ba, handa siyang ibigay yung buhay niya. Yung isa naman, isa lang daw ang boss niya. Si Duterte lang daw ang boss niya. Hello, hinalan ka ng milyong mga tao pagkatapos si Duterte ang boss mo? Tama ba yun? Di ba dapat ang boss mo ang mamamayang Pilipino? Bakit si Duterte? Admin Rage po, yung aking page po. Yan po yung aking dinadala, Admin Rage.